Alam kasi ni Satan na pag nagsimula ka mag-pray araw-araw, bubuti ang buhay mo. Alam ni Satan, kapag lagi ka nagbabasa ng scripture, gaganda lalo ang relationship mo sa ating Panginoong Jesus. Kaya hanggat hindi ka pa nagsisimula, hanggat doon ka pa lang sa nagde-decide ka, magbabasa na ako ng Bible simula ngayon, aatakihin ni Satan ang iyong isipan. Kapag nag-decide ka, simula ngayon, linggo-linggo na akong aatin sa church, biglang-bigla naman yung boss mo, papapasukin ka ng Sunday. Because Satan will try to attack you, mga kapatid, in the midst of your transition. Pero hindi porke nakakaranas ka ng problems, ibig sabihin may ginawa kang mali. Minsan may problema kasi may ginagawa kang tama. Not because of where you are, but because of where you are going. Kung kilala niyo si Paraon sa Old Testament, nung nabalitaan ni Paraon na parami ang mga Israelites, na-threaten siya. At sabi niya, ang tindi nito mga Israelites, dumadami na sila, at baka dumating yung pagkakataong pagkaisahan nila tayo lahat, tayo ang mamatay. Pigilan niyo silang dumami. Bago pa sila dumami, gusto ng Paraon, pigilan na kagad sila. Katulad ni Satanas, mga kapatid, kapag pumasok ka sa season of multiplication, pipigilan ka niya bago ka pumakarating doon. Kapag bago ka pumasok sa season of transition, gagawin ni Satan ang lahat para ikaw ay pigilan. Ang challenge ko sa iyo, huwag kang mag-give up, huwag kang mag-quit, huwag mong itatapon ng yung tuwalyang puti, huwag kang susuko. Bakit? In the season of transition, in the season of multiplication, mga kapatid, yung warfare patindi ng patindi. You are about to enter into the season of transition. You are about to enter into the season of multiplication.